Hi guys! Welcome to my channel. This is Mia. And for today's video, sasabihin ko sa inyo kung magkano nga ba ang magagastos pag mag-DH ka dito sa Hong Kong. So, sa akin, bilang isang first timer, ang naging gastos ko ay nasa 40,000 or 40k. Kasi doon sa agency ko, sa Malate, sa May Quirino, Superior Alliance Human Resource, kapag first timer ka, ang processing fee na tinatawag nila ay 35,000. Pero kapag ex-abroad ka, nasa 20k lang ang processing fee. So doon sa 40k na yun na sinasabi ko, kasama doon yung lahat-lahat, pamasahe, pagkain ko, lahat, yung medical, kasi yung pag nakapasa ka na, kapag nagkaroon ka na nakapasa ka doon sa initial interview or sa first interview, nagkaroon ka na ng broker, bibigyan ka na ng referral para sa medical. So yung first medical ay 3,500. Yun yung first medical, kasi hindi ka maimamarket dito sa Hong Kong kapag hindi ka na fit to work. So yun, 3,500. Tapos sunod naman doon is pag na fit to work ka na, okay na, magte-test the training ka na. Yung test the training na yun is 3 days. So sa susunod na vlog ko, itatakil ko kung ano yung mga ginagawa sa TESDA. 3 days yon. So ako kasi, bago mag-TESDA, nag-down payment ako ng 7k. So sa 40k, niles na doon yung 3,500, tapos niles na din yung 7,000 na down payment ko. Kasama na din doon yung bayad. Hindi ko alam kung magkano yung bayad sa TESDA, pero nag-down payment na ako para doon sa 35k. So next naman doon is kapag nakapasa ka na sa TESDA training, ang susunod na dyan is OWA, din PIDOS. Doon, mura lang naman yung sa OWA, ang bayad doon. Sila, agency na ang bahala doon, pati yung sa PIDOS. Sa PIDOS naman, meron din namang babayaran doon na nasa 200 pesos. Depende sa'yo kung mag-aabil ka ng ID nila doon. Sa amin kasi sa kakampi, tinatawag nilang kakampi yun, yung sa PIDOS, para meron kang kumbaga mahihingaan ng tulong sa oras na ngailangan ka dito sa Hong Kong. Meron sa yung aagapay kapag meron namang ibang mga agency katulad ng OWA, ng POEE, kung ano-ano na pwede nating lapitang OFW. Pero doon kasi sa kakampi na tinatawag nila, magre-register ka ata sa kanila ng para doon sa ID, para maging member ka sa kanila. Hindi ako kumuha nun kasi nung time yun wala akong pera. So yun, 3,500, 7,000. Tapos kapag yun, tapos ka na sa OWA, tapos ka na sa PIDOS, tapos ka na sa TESDA, ang next na dyan is yung pinakahuli ay PT, pregnancy test. Ito talaga yung pinakalas na dapat na sa may mga asawa, may mga partner, kapag nag-apply ka bilang DH dito sa Hong Kong, siguraduhin mo na papasa ka sa PT para hindi masayang lahat. So ayun, all in all, sa estimated amount ko, lahat-lahat nasa 40k yung aking nagastos. So worth it naman, walang problema. Worth it naman ang lahat ng gagastusin natin, dahil sa magkano na ang sahod dito sa Hong Kong, nasa 4,870, depende sa palitan. So sa Pinas, magkano na yun? Nasa 34k na. So pwede na makakabayad tayo ng utang. So ang solution dyan sa mga first timer, ito para to sa inyo, sa mga gustong magtrabaho dito sa Hong Kong. Kung gusto nyong magtrabaho dito, yung dumiskarte tayo ng 40k, hindi naman bigla or utay-utay,
isip tayo ng paraan para dilihensya or kuha tayo ng ganoong pera. Sa akin kasi ang naging solusyon ko, pinag-try ko talaga to na kasi sa akin ang in-advise sa akin nung sa agency is mag-loan ako. Yung lending 8 months daw yung babayaran. Pumunta na ako doon, talagang magle-lending na ako dahil wala akong choice na ng mga panahon na yun. Pero praise God ay yung inutangan ko after ko pumunta doon sa lending, talagang ayaw ko talaga kasi marami nga silang mga proseso, ang daming mga requirements na kailangang ipasa para makautang ka lang. So ayun, praise God, paglabas ko talaga doon sa pintuan ng lending office ay may nag-chat na sa akin na okay na yung inutang ko, makukuha ko na. Kaya ayun, praise God. Samahan din po natin ng dasal dahil ang Diyos ay nakikinig, nandyan siya lagi para tuparin yung mga prayers natin. Basta wag lang tayong magsawa ng humingi sa Kanya. So yun lang. Sa susunod na video ko, sasabihin ko sa inyo, lalo na sa mga first timer na gusto magtrabaho dito sa Hong Kong, yung kung ano yung gagawin sa TESDA, sa OWA, at kung ano-ano pa. Kaya ayun, maraming salamat sa inyo. Sana ay nagustuhan niyo yung video na to, at I hope you subscribe and like this video. So yun, sa susunod sasabihin ko sa inyo, ikukwento ko sa inyo kung ano yung mga pinagdadaanan ko dito sa Hong Kong, at praise God, sana makasama ko kayo. So yun lang, maraming salamat!